Maaga nga kami gumigising ng kapatid ko para mag-asikaso ng mga anak namin na papasok sa paaralan. Pagkatapos ko nga mag-prepare ng bento baon ni Avery, papaliguan ko naman siya at bibihisan para sa kanyang pagpasok. 3:30 AM nga ako gumigising para magluto ng babaunin ng anak ko sa school. Ganon din ang kapatid ko. Kapag nanay ka talaga, kahit antok o may sakit ka, ay kailangan natin bumangon para asikasuhin ang ating mga anak. Pero minsan may time talaga na tinatamad ako bumangon, kaya lang hindi pwede dahil nga nanay ako. Pagkatapos nga mag-ayos ang dalawang bulilit namin ay nagayak na rin kami para pagpasok sa kanilang school. Ito namang si Avery lagi na lang nagmamadali kapag papasok sa kanilang room. Sabi ko nga sa kanya bibidyohan ko pa siya, abay iniwanan na ako agad. Pagkahatid ko nga sa mga bata ay dumiretso na rin ako sa palengke para bumili ng aming uulamin sa pananghalian. Dahil nung Lunes nga hindi ako nakapagluto ng ulam dahil busy ako sa Halloween party nila Avery. Habang naghihiwa nga ako ay tamang kape ang mare nyo. Syempre, alam nyo naman, kape is life. Charis. Ito nga palang binili kong baboy ay hiniwa ko lang ng pang menudo cut. Sa sobrang liit nga ng pagkahiwa ko ay kulang na lang maging giniling siya. Charot. Syempre, kailangan ko hiwain ng maliliit para dumami. Dahil hanggang dinner pa namin ang lulutuin kong ulam ngayon. Sa sobrang mahal talaga ng bilihin ngayon ay kulang na kulang ang 200 pesos na budget ko para sa aming pananghalian kasama na pati hanggang dinner. Kaya nga hanggat kayang i-budget ang pera ay ginagawa ko. Diskarte na lang talaga ang kailangan. After ko nga hiwain ang mga kakailanganin ko sa aking pagluluto, ito ang mga rekado sa aking lulutuing Mongolian style pork. Ito nga palang dish na ito mga mara ay napanood ko lang sa Sokmed. Salamat nga po pala kay Kikay Craving sa pag-share ng dish na ito. Nag-try ako na lutuin ito para sa family ko. Yun nga lang ay kinulang ito sa rekado dahil hindi na talaga kinaya ng budget ko. Yung pork nga pala na hiniwa ko ay kulang na lang maging giniling ay prinito ko ng bahagya. Tinimplahan ko lang ng pepper, salt, chili powder, seasoning powder at ng flour. After ko nga iprito yung pork, nag-start na rin ako magisa. Una ko nga iginisa ay yung luya, sunod naman yung bawang, pagkatapos inilagay ko na rin itong sibuyas. Sunod, sinama ko na rin itong bell pepper para hindi na siya malungkot. Pagkatapos ko nga magisa, inilagay ko na rin itong pork. Minekos-mekos ko lang ito mga mare, sabay ilalagay ko na rin yung ginawa kong sauce. Itong sauce na ito ay pinagsama ko lang na soy sauce, oyster sauce, sugar, kaunting pepper, cornstarch, sesame oil at tubig. Syempre, mix-mix lang natin mga mare at inilagay ko na rin itong dahon ng sibuyas. Pagkalagay ko nga ng sauce mga mare ay nagsticken na siya agad kaya nilagyan ko ito ng kaunting tubig para mapakuluan at mapalambot itong pork. Habang pinakukuluan ko nga ito ay kailangan haluin paminsan-minsan para namang hindi masunog at dumikit itong niluluto ko, ganun. Ayan nga at kumukulo na, inilagay ko na rin yung natirang dahon ng sibuyas. Konting pakulo na lang at nagmantika na rin siya ng sobra, ayan. Tapos na rin akong magluto. Ito ang aking version ng Mongolian pork ni Kikay Cravings. Maraming salamat po ulit sa pag-share ng dish na ito. Habang nagluluto nga ako ay natatakam na ako kaya ano pa ang gagawin ko? Syempre, titikman ko na rin itong niluto ko. Unang subo ko nga ay nasarapan na agad ako at siguradong magugustuhan din ito ni Avery at ng pamangkin ko. Kaya kayo mga mare, itry nyo na rin ang dish na ito. Siguradong hindi kayo mapapahiya sa family nyo.